250,000 piso. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng mga mata ni Angelina, malabo at nanunuya, na nakalimbag sa puting papel na nanginginig ngayon sa kanyang mga kamay. Hindi ito isang premyo. Ito ay isang hatol. Ang official letterhead ng St. Luke's Medical Center ay parang isang martilyo ng hukom, at ang kabuang halaga sa ibaba ay ang sintensya, isang sintensyang kamatayan para sa kanyang mga munting pangarap. Isang mainit na patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at tumama sa papel, bahagyang pinapapangit ang tinta. Pinunasan niya ito kaagad, takot na baka mabura ang katotohanan. Ngunit naroon pa rin. Malupit at hindi nagbabago. Diyos ko po, bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Paano? Saan siya kukuha ng ganito kalaking halaga? Ang sahod niya bilang isang part-time waitress at katulong sa kusina ng isang hotel ay sapat lamang para sa araw-araw na pagkain at sa mga gamot ni Tatay Tomas. Ngunit ang operasyon, ito ay isang bundok na imposibleng akyatin. Naalala niya ang mukha ng kanyang Tatay Tomas kaninang umaga bago siya umalis. Nakahiga ito sa kanilang lumang papag, ang katawan ay hindi na maigalaw mula baywang pababa dahil sa aksidente sa construction site. Ngunit ang mga mata nito, sa kabila ng sakit, ay puno pa rin ng init at pagmamahal para sa kanya. Si Tatay Tomas ang kanyang ama-amahan, ngunit sa puso ni Angge, ito ang nag-iisang tunay na ama na kanyang nakilala. Ito ang kumalinga sa kanya nang pumanaw ang kanyang ina, ang nagtanggol sa kanya laban sa matalas na dila ng sarili nitong asawa, si Aling Maritz. Mag-iingat ka, anak, sabi nito kanina, ang boses ay mahina ngunit malinaw. At iyon lang, ang simpleng paalalang iyon, ang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat araw. Ngunit ngayon, ang lakas na yon ay tila nauubos. Napayuko si Angge, hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha, habang ang mga balikat niya ay nagsimulang manginig. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Para kay Tatay Tomas. Kailangan niya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha, itinupi ang hospital bill at maingat na isinilid sa kanyang bulsa. Ang bigat nito ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang bloke ng semento. Wala siyang oras para magmukmok. Papasok na siya sa trabaho. Bawat minuto, bawat sentimo ay mahalaga. Ang kusina ng Grand Monarch Hotel ay isang magulong paraiso ng init at ingay. Ang tunog ng mga kumakalansing na plato, ang sigaw ng head chef, at ang nag-aapoy na init mula sa mga kalan ay sasalubong sa sinuman. Ngunit para kay Angge, ito ang kanyang mundo. Dito, ang kanyang mga problema ay pansamantalang nawawala, napapalitan ng simpleng layunin, magtrabaho ng mabuti, bilisan ang kilos, at huwag magkamali. Angge! Bilisan mo dyan! Yung order para sa lounge, dalhin mo na, sigaw ni Chef Densyo. Opo, Chef, sagot niya, mabilis na inayos ang mga baso ng orange juice at isang tasa ng mainit na kape sa isang silver na tray. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang mga kamay, at maingat na binuhat ang tray. Ang paglakad mula sa kusina patungo sa lounge ay parang pagtawid sa isang minahan. Ang sahig ay makintab at madulas, ang mga pasilyo ay abala sa mga taong nagmamadali. Bawat hakbang ni Angge ay kalkulado. Ang laman ng tray na ito ay katumbas ng ilang araw niyang sahod. Hindi siya pwedeng magkamali. Lalo na ngayon. Natanaw na niya ang pinto ng lounge. Malapit na. Ngunit sa kanyang pagliko sa isang pasilyo, isang matangkad na figura ang biglang lumitaw mula sa kung saan. Mabilis. Walang babala. Wala nang oras para umiwas si Angge. Naramdaman niya ang malakas na pagbangga. Ang kanyang katawan ay napaatras. Ang tray sa kanyang mga kamay ay lumipad. At sa isang iglap na tila bumagal ang lahat, nasaksihan niya ang isang bangungot na nagaganap sa kanyang harapan. Ang orange juice ay sumaboy sa mamahaling carpet. At ang kape ang maitim at mainit na kape ay tumapon lahat sa isang malinis, puting-puting damit pang itaas ng lalaking kanyang nabangga, bumabakat sa ilalim ng isang itim na business suit. Nabitawan niya ang walang lamang tray, na lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig. Nanlamig ang buo niyang katawan at hindi siya makahinga. Lahat ng tao sa paligid ay napahinto at napatingin. Ano ba? Isang malamig at matigas na boses ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan, itinaas ni Angge ang kanyang tingin. Ang lalaki ay matangkad at may matipunong pangangatawan.
Ang kanyang mukha ay perpekto sana, matangos na ilong, matalas na panga, makakapal na kilay, kung hindi lang ito nababalot ng galit. Ngunit ang mga mata nito ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Angge. Malamig. Walang emosyon. Parang 2 piraso ng yelo. Sir, sorry po. Nauutal na sabi ni Angge, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko po sinasadyan. Tinignan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, at sa paraan ng pagtingin nito, naramdaman ni Angge na siya ang pinakamaliit at pinakawalang kwentang tao sa mundo. Tiningnan nito ang malaking mansa ng kape sa kanyang damit at lalong sumama ang ekspresyon nito. Bulag ka ba? Tanong nito, ang boses ay mababa ngunit puno ng pagbabanta. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng suit na ito? Siguradong mas mahal pa sa buong buhay mo. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Napayuko si Angge, hindi makatingin ng diretsyo. Sorry po talaga, sir. Patawarin niyo po ako. Babayaran ko na lang po kahit hulugan. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa lalaki. Babayaran? Sa tingin mo kaya mong bayaran to? Sir, kailangan ko po ng trabaho. May sakit po ang tatay ko, Ing. Pagmamakaawa niya, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay kumakapit sa awa. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay lalong nanlamig. Tila ang kanyang pagmamakaawa ay lalo lang nagpagalit dito. Wala akong pakialam sa drama mo. Tumingin ito sa manager ng hotel na papalapit na, nanginginig sa takot. I want her fired. Now. Pero Sir Ricardo. Subok ng manager. Gusto mong isama kita, putol ng lalaking tinawag na Ricardo. Mabilis na umiling ang manager at bumaling kay Angge. Miss Reyes, you're fired. Kunin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Gumuho ang mundo ni Angge. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Wala na. Tapos na. Ang tanging pag-asa niya para sa hospital bill ay biglang naglaho, tinangay ng isang tasang kape. Hindi na niya namalayan kung paano siya nakarating sa locker room, kung paano niya hinubad ang kanyang uniforme, at kung paano siya lumabas ng hotel. Ang tanging alam niya ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang walang tigil na pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Nang makalabas siya sa kalsada, doon nagsimulang pumatak ang ulan. Una ay ambon lamang, hanggang sa unti-unting lumakas, na tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Wala siyang payong. Hinayaan na lang niyang mabasa ang kanyang buhok at damit. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa panlalamig ng kanyang puso. Habang naglalakad siya pauwi, ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, ang nakakatakot na numero sa hospital bill, ang mainit na ngiti ni Tatay Tomas, at ang malamig, mapanghusgang mga mata ng lalaking iyon, si Sir Ricardo. Isang tao na sa isang iglap ay winasak ang lahat. Pagod at basang-basa, narating niya ang kanilang maliit na bahay. Mula sa bintana, naaaninag niya ang kumikislap na ilaw mula sa telebisyon. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa mga sigaw at panunumbat na sasalubong sa kanya mula kay Aling Maritz. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang inaasahan niyang galit. Nakaupo sa sopa si Aling Maritz, ang mga mata nito ay nakatutok sa at sa mukha nito ay may isang kakaibang ngiti, isang ngiti ng tagumpay. Saan ka galing na bata ka at bakit basang-basa ka? Tanong nito, hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi sumagot si Angge. Napatingin na lang din siya sa telebisyon. Isang commercial ang palabas. Magarbong mga ilaw, magagandang babae, at sa gitna ng lahat. Naniga si Angge. Ang mukha sari, ang perpektong mukha na may malamig na mga mata. Ito ang lalaking sumira ng kanyang araw, ng kanyang buhay. Isang voice-over ang nagsalita, sino ang karapat-dapat maging asawa ng pinakakilalang CEO sa bansa. Sumali na sa kasalang pangarap at maging ang susunod na Enrea Ricardo de Villa. Bumaling sa kanya si Aling Maritz, at ngayon, ang ngiti nito ay mas malawak, ang mga mata ay nag-aapoy sa isang plano. Itinuro nito ang gamit ang kanyang nguso. Ito na ang solusyon sa problema natin, deklara nito sa isang matagumpay na tono. Sasali ka dito. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Ricardo de Villa ay tila isang makapal na kumot na kayang bumali ng buto. Mula sa ika-40 palapag ng De Villa Tower sa Makati, ang ingay ng syudad sa ibaba ay hindi marinig. Tanging ang mahinang ugong ng air conditioner at ang tunog ng mariing pagbagsak ng isang mamahaling fountain pen sa ibabaw ng kanyang malawak na mahogany desk ang maririnig.
Ito ang pinakakatawa-tawang ideya na narinig ko sa buong buhay ko, Benitez, malamig na sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanyang abogado na nakaupo sa tapat niya. Isang reality show para humanap ng asawa. Ano ako, isang artista sa isang murang teleserye. Si Attorney Benitez, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad at may manipis ng buhok, ay napalunok. Sanay na siya sa init ng ulo ng kanyang kliyente, ngunit ngayon ay may halong desperasyon ang kanyang mukha. Ricky, napag-usapan na natin to, ito ang pinakamabilis na paraan. The will is very specific. 6 na buwan. Kailangan mong makasal sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng ika-30 kaarawan mo o mawawala sa iyo ang kontrol sa De Villa Holdings. May iba pang paraan, giit ni Ricky, tumayo siya at lumakad patungo sa malaking bintanang salamin, tanaw ang mga gusali ng Makati. Para sa kanya, ang mga gusaling ito ay mga tropeo, mga simbolo ng kapangyarihan. At wala siyang balak na bitawan ang mga ito. I can find a wife. A suitable one. Isang transaksyon lang yan. At paano mo gagawin yan sa loob ng ilang buwan nang hindi nagmumukhang desperado at hindi nakakaakit ng mga maling tao, ganti ni Atty. Benitez. Sa pamamagitan ng kasalang pangarap, kontrolado natin ang naratibo. We make it look like a brilliant marketing stunt, habang sa likod nito, natutupad natin ang huling habilin ng iyong ama. Napabuntong hininga si Ricky. Ang kanyang ama. Kahit sa kabilang buhay, nakakahanap pa rin ito ng paraan para kontrolin ang buhay niya. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Fine, sabi niya, bumalik sa kanyang upuan. Ipakita mo sa akin ang mga aplikante. Ang salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Inabot ni Atty. Benitez ang isang makapal na folder. Binuksan ito ni Ricky at isa-isang tiningnan ang mga papel. Mga larawan ng mga babaeng nakangiti, mga profile na puno ng mga kwentong halos magkakapareho, mahirap, nangangarap, gustong tulungan ang pamilya. Para kay Ricky, ang mga ito ay isa lang ang ibig sabihin. Pera. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib, isang alaala na pilit niyang ibinabaon, ngunit laging may paraan para umahon. Bigla niyang nakita ang mukha ni Melissa, ang kanyang unang pag-ibig, noong mga panahong hindi pa siya ang si na kinatatakutan ng lahat. Ang gabi ng kanilang paghihiwalay ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi sapat ang pag-ibig, Ricky, sabi nito, ang mga mata ay walang luha, malamig at kalkulado. Kailangan kong mabuhay. At hindi mo yun maibibigay sa akin. Pagkalipas ng 1 buwan, nalaman niyang ipinagpalit siya nito sa isang matandang negosyante. Ang sakit ng kataksilang iyon ang nagpatigas sa kanyang puso, ang nagtayo ng pader sa paligid nito. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magpapautos sa mga kwentong drama at mga matatamis na salita. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kahinaan, at ang mga babaeng walang pera ay mga mangangaso na naghahanap ng bibiktimahin. Ibinagsak niya ang isang profile sa mesa. Lahat sila pare-pareho. Mga desperada. Patuloy siya sa paglilipat ng mga pahina, walang interes, hanggang sa isang larawan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang simpleng isa picture na nakastaple sa isang application form na sulat kamay. Napatigil siya. Ang mukhang iyon. Hindi niya alam ang pangalan, ngunit kilala niya ang mukhang iyon. Ang babaeng bulag at lampa na sumira ng kanyang araw at ng kanyang Tom Ford suit kahapon. Ang babaeng umiyak at nagmakaawa sa kanya. Angelina Reyes. Iyon pala ang pangalan. Isang ngit-ngit ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang lakas ng loob ng babaeng ito. Matapos siyang sirain ng araw, may gana pa itong sumali sa kalokohang ito. Para ano? Para magmakaawa ulit. Para magpanggap na biktima. Agad niyang kinuyumos ang papel, ang galit ay biglang sumiklab sa kanya. Walang sabi-sabi, ibinato niya ito sa basurahan sa tabi ng kanyang mesa. Get this trash out of our sight. Ricky, teka. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang babaeng matangkad at elegante. Nakasuot ito ng isang pulang-pulang damit na bumagay sa kanyang perpektong figura. Si Isabela Montenegro, anak ng isa sa pinakamalaking business partner ng De Villa Holdings. Ang babaeng matagal nang ipinipilit ng board of directors na pakasalan niya. Ricky, darling, bati nito, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng kasakiman. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. I heard about your little contest. How quaint.
Isabela, bati ni Ricky, ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging isang blangkong maskara. It's a marketing strategy. Of course, sabi ni Isabela, umupo ito sa upuang bakante na tila pag-aari niya ang lugar. Pero alam nating dalawa na mas madali ang lahat kung tayo na lang. E-merger of Montenegro Corp. And the Villa Holdings. Imagine the power. It's the most logical move. Tiningnan siya ni Ricky. Tama si Isabela. Iyon ang lohikal. Isang kasal na walang emosyon, walang drama. Isang purong business deal. Ito ang klase ng pagsasama na naiintindihan niya. We'll see, sabi lang niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Attorney Benitez. Nagpaalam ito sandali at sinagot ang tawag sa isang sulok. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ito sa mesa, ang mukha ay mas namumutla kaysa kanina. Ricky. Panimula nito halatang kinakabahan. May problema. Ano na naman, walang pasensyang tanong ni Ricky. Si Emertan, ang isa sa mga major sponsors ng Kasalang Pangarap. Sabi ng abogado. Matalik siyang kaibigan ng papa mo. Tumawag siya. Mayroon siyang personal na paborito sa mga contestant. Nakita niya raw ang kwento nito sa isang online article at naantig daw siya. He insists na dapat kasama ang babaeng yun sa top 20 or he will pull out his sponsorship. Napakunot ang noo ni Ricky. Sino? Yung contestant number 27, si Angelina Reyes. Natahimik ang buong opisina. Tinignan ni Ricky ang basurahan kung saan niya ibinato ang nakakuyumos na papel. Ang tadhana ay tila pinaglalaruan siya. Ang babaeng pinandidirihan niya, ang babaeng itinapon na niya, ay ang mismong babaeng kailangan niya ngayon para hindi masira ang plano. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Fine. Let her in, malamig niyang sabi, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagkatalo. Tumingin siya sa bintana, sa kanyang kaharian ng bakal at salamin. Isang masamang ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Kung mapipilitan siyang isama ang babaeng iyon sa laro, sisiguraduhin niyang pagsisisihan nito ang araw na ipinanganak ito. Ito na ang pagkakataon niya. Ang perpektong pagkakataon para ipatikim sa babaeng iyon ang impyernong hinahanap niya. Ang mga ilaw sa studio ay nakakasilaw, at ang lamig ng air conditioner ay tila gumagapang sa manipis na tela ng damit ni Angie. Ito ang pinakamaganda niyang damit, isang simpleng bestida na kulay langit na isinusuot lang niya tuwing linggo ng umaga para magsimba. Ngunit sa dagat ng mga kumikinang na gown, naglalakihang alahas, at mga mukhang pinakinis ng mamahaling makeup, pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang piging ng mga hari at reyna. Napapaligiran siya ng 20 babae, bawat isa ay may ngiting kasing perpekto ng kanilang mga postura. May mga bumubulong, may mga nagtatawanan. At si Angie, nakatayo sa isang sulok, ay ninanais na sana ay kaya niyang maging invisible. Hoy, Angie! Ayusin mo nga yang itsura mo, sita ng kapatid niyang si Clarice, na kahit paano ay nakalusot sa backstage bilang kanyang key personal assistant. Para kang pulubi na naligaw. Nakakahiya ka. Hindi umimik si Angie. Ano pa ba ang sasabihin niya? Tama naman si Clarice. Naramdaman niya ang tingin ng ibang mga kandidata, mga tinging puno ng pagkutya. Bawat isa sa kanila ay parang mga leon na handang lapain ang pinakamahina sa grupo. At sa gabing iyon, walang dudang siya ang pinakamahina. Bakit ba kasi ako nandito, bulong niya sa sarili, ang pamilyar na bigat ay muling bumabalik sa kanyang dibdib. Naalala niya ang galit na mukha ng kanyang ina, si Aling Marites, at ang banta nito, kung hindi ka sasali, palalayasin ko kayo ng tatay mong lumpo. Kaya narito siya. Isinubo ang kahihiyan para sa kapakanan ni Tatay Tomas. Alright, ladies. 5 minutes, sigaw ng stage director. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Angie. Nagsimula na ang unang yugto ng Kasalang Pangarap. Isa-isa silang pinalakad papunta sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan mula sa audience. Pakiramdam ni Angie ay lulubog siya sa kinatatayuan niya sa bawat hakbang. Nang makarating sila sa kanilang mga pwesto, doon niya nakita ang mga hurado. 3 tao ang nakaupo sa isang mahabang mesa. Isang sikat na fashion designer, isang kilalang socialite, at siya. Si Ricardo de Villa. Nakatitig ito sa mga kandidata, ang kanyang mukha ay kasing lamig at kasing tigas ng marmol.
Nang magtama ang kanilang mga mata sa isang saglit, naramdaman ni Angge ang isang biglaang panlalamig, na parabang ang mainit na kapeng natapon sa damit nito ay biglang ibinuhos sa kanyang likuran. Hindi nito ipinahalata na nakikilala siya, ngunit alam ni Angge, sa paraan ng pagtingin ng mga mata nito, na naaalala siya nito. Naaalala nito ang babaeng sumira sa kanyang suite, ang babaeng tinawag nitong basura. Magandang gabi, Pilipinas, at welcome sa Kasalang Pangarap, masiglang bati ng host. Matapos ang ilang pagpapakilala, bumaling ito sa mga hurado. At syempre, kasama natin ngayong gabi ang isang babaeng simbolo ng ganda at kapangyarihan. Let's all welcome our special guest judge, ang CEO ng Montenegro Corp, ang napakagandang si Ma Isabela Montenegro. Pumalakpak ang mga tao habang isang babae na tila hinulma ng mga Diyos ang ngumiti sa kamera. Ang kanyang pulang damit ay kumikinang sa ilaw at ang kanyang mga alahas ay mas nakakasilaw pa. Ito ang babaeng nakita ni Angge na lumabas sa opisina ni Sir Ricardo noong araw na yon. Thank you, sabi ni Isabela, ang boses ay matamis ngunit may talim. It's a pleasure to be here. I'm excited to see our lovely contestants. Emma Montenegro, sabi ng host, ano po ang unang impresyon ninyo sa ating mga naggagandahang kandidata? Ang mga mata ni Isabela ay dahan-dahang gumala sa hanay ng mga babae, at sa huli, huminto ito kay Angge. Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Well, panimula ni Isabela, I admire the courage of some of our contestants. It just proves that this competition is truly open for all walks of life. Ang mga salita ay tila isang papuri, ngunit naramdaman ni Angge ang kagat ng insulto. Ang diin sa salitang courage ay parang pagsasabing, ang lakas ng loob mong isali ang itsura mong yan dito. Narinig niya ang mahinang hagikikan mula sa ibang mga babae. Napayuko siya, nais na lamang magtago. Nagsimula na ang question and answer portion. Isa-isang tinawag ang mga babae sa gitna. Nang marinig niya ang pangalan niya, contestant number 27, Angelina Reyes, pakiramdam niya ay tinatawag siya para sa isang parusang bitay. Nanginginig ang mga tuhod niya habang lumalakad siya patungo sa gitna ng entablado. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang fashion designer at ang socialite ay nagbigay ng mga simpleng tanong. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang pagsubok. At tama nga siya. Kinuha ni Ricardo de Villa ang mikropono. Miss Reyes, sabi nito, ang boses ay malinaw at tumatagos sa buong studio. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito ay wala siyang makitang anuman kundi yelo. Natahimik ang lahat. Humigpit ang kapit ni Angge sa kanyang bestida. Isang simpleng tanong lang, pagpapatuloy ni Ricardo. Para sa isang babaeng tulad mo, na malinaw na kailangan ng pera, magkano ang halaga mo, Miss Reyes? Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa audience. Ang tanong ay isang direktang sampal, isang pampublikong pagpapahiya. Nakita ni Angge ang pagkagulat sa mukha ng ibang hurado. Ang tanong ay hindi lang bastos, ito ay malupit. Ang unang pumasok sa isip ni Angge ay ang umiyak. Ang pangalawa ay ang tumakbo. Ngunit bigla, nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Tatay Tomas. Ang mukha na puno ng pag-asa. Ang mukha na nagtitiwala sa kanya. At sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Hindi niya hahayaang yurakan siya ng lalaking ito. Hindi sa harap ng buong mundo. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at buong tapang na sinalubong ang mga mata ni Ricardo. Sir Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, at narinig ito sa buong studio dahil sa katahimikan. Ang halaga ko po ay hindi nabibili ng pera. Nagkaroon ng bulungan sa audience. Ang halaga ko po ay nasa pagmamahal ng tatay ko na kahit hindi niya ako tunay na anak, ay inalagaan ako na parang sariling kanya. Ang halaga ko po ay nasa bawat butil ng pawis na ipinapatak ko para may makain kami sa araw-araw. At ang pinakamahalaga po sa lahat, sir, ang halaga ko ay nasa isang konsensyang malinis at isang dignidad na kahit kailan ay hinding-hindi ko ipagbibili. Pagkatapos niyang magsalita, isang segundo ng katahimikan ang bumalot sa lugar. At pagkatapos, isang tao mula sa audience ang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa ang buong studio ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Nakita ni Angge ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Ang pagiging kampante nito ay napalitan ng pagkagulat. Halatang hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Isabela, na ang panga ay tila nanigas sa galit.
Pagkatapos ng ilang sandali, Villa Escondida. Nakatagong ang tunay. Ito ang naisip ni Ricardo habang nakatayo siya sa veranda ng kanyang private villa, pinagmamasdan ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang buong luxury resort na pag-aari ng pamilya de Villa ay tila nilalamon ng isang kulay abong kalangitan. Kaninang umaga lang, ang lugar na ito ay isang paraiso ng araw at mga bulaklak. Ngayon, isa na itong basang-basang selda. Naiinis siya. Naiinis siya sa pa-contest na ito. Naiinis siya sa ulan na sumira sa outdoor challenge na plinano ng production team. At higit sa lahat, naiinis siyang nakakulong siya rito, napapaligiran ng mga desperadang babae at mga kamera. Sir, may problema po tayo, sabi ng kanyang assistant sa telepono kanina. May paparating na bagyo. Signal number 3. At ngayon, heto na ang bagyo. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong villa, at kasunod nito, namatay ang lahat ng ilaw. Perfect, bulong ni Ricardo sa dilim, ang sarkasmo ay tumutulo sa kanyang boses. Kinapa niya ang kanyang cellphone at ginamit ang flashlight nito. Kailangan niyang pumunta sa main hall kung nasaan ang emergency generator. Hindi siya pwedeng manatili rito. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang malakas na bugso ng hangin at ulan ang sumalubong sa kanya. Imposibleng tawirin ang landas patungo sa main building. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang maliit na ilaw mula sa isang lumang kubo, isang utility cabin na ginagamit ng mga hardinero. Mas mabuti na yon kaysa wala. Tumakbo siya sa gitna ng ulan, ang kanyang mamahaling damit ay basang-basa sa loob lamang ng ilang segundo. Pagpasok niya sa kubo, amoy lupa at mga lumang gamit ang sumalubong sa kanya. May isang kandilang nakasindi sa isang maliit na mesa. Ngunit hindi lang iyon ang nandoon. Sa isang sulok, may isang figura, nanginginig at basang-basa rin. Nang itutok niya ang ilaw ng kanyang cellphone, nakita niya kung sino ito. Si Angelina Reyes. Ano na namang ginagawa mo dito? Iritadong tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Nawawala ka na naman ba, Miss Reyes? Nagulat si Ange. Napayakap siya sa sarili, ang mukha ay puno ng pagkagulat at hiya. Sir. Hindi po. May hinahanap lang po ako. Sa gitna ng bagyo. At dito pa sa lumang kubo na to, hindi makapaniwalang tanong ni Ricardo. Ano bang hinahanap mo, ginto? Napayuko si Ange, at sa liwanag ng kandila, nakita ni Ricardo ang pagkinang ng luha sa mga mata nito. Yung rosaryo po ng tatay ko. Dito ko po yata naiwan kaninang hapon. Natahimik si Ricardo. Rosaryo. Isang bagay na walang material na halaga. Ngunit sa paraan ng pagsabi nito ni Ange, alam niyang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo para sa kanya. Nakita niyang nanginginig ito sa ginaw. Ang manipis na damit nito ay halos dumikit na sa balat. Napabuntong hininga si Ricardo, isang buntong hininga ng pagkainis sa sarili. Bakit ba siya nakakaramdam ng ganito? It's not a problem, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Ngunit ang imahe ng babaeng nanginginig sa kanyang harapan ay hindi niya maalis. Walang sabi-sabi, hinubad niya ang kanyang suit jacket. Kahit basa, mas makapal pa rin ito kaysa sa damit ni Ange. Inihagis niya ito sa kanya. Nagulat si Ange nang saluhin niya ito. Sir. Suotin mo yan, utos niya, umiiwas ng tingin. Ayokong mamatay ka sa lamig sa pamamahay ko. Baka ako pa ang sisihin. Ang mga salita ay masungit, ngunit ang kilos ay iba. Dahan-dahang isinuot ni Ange ang jacket. Maluwag ito sa kanya, ngunit naramdaman niya ang kaunting init mula rito. Salamat po. Sinubukan ni Ricardo na ayusin ang isang lumang gas lamp, ngunit sa kanyang paghila sa isang kinakalawang na piyesa, nasugatan niya ang kanyang palad sa isang matulis na bakal. Aray, mahinang daing niya. Agad na napansin ni Ange ang dugo na tumutulo mula sa kanyang kamay. Sir, may sugat po kayo. It's nothing, sabi niya, pero hindi niya maampat ang pagdurugo. Lumapit si Ange. Patingin po. Baka maimpeksyon yan. I'm fine, git niya, umatras ng bahagya. Hindi siya sanay na may nag-aalala sa kanya, lalo na ang babaeng ito. Ngunit mapilit si Ange. Walang pag-aalinlangan, pinunit nito ang laylayan ng kanyang sariling bestida, ang tanging maganda niyang damit. Ginawa nitong isang maliit na benda ang piraso ng tela. Ano nang ginagawa mo? Tanong ni Ricardo, nagulat sa ginawa nito.
Kailangan pong linisin, sabi niya, at bago pa siya makapalag, kinuha nito ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang balat ay nagpadala ng isang kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Maingat nitong pinunasan ang dugo gamit ang tela. Ang kanyang mga kilos ay banayad at puno ng pag-ingat. Hindi ito ang kilos ng isang babaeng may masamang balak. Ito ay kilos ng isang taong likas na maalaga. Habang nakayuko ito at ginagamot ang kanyang sugat, napatingin si Ricardo sa mukha nito sa liwanag ng kandila. Nawala ang takot at hiya, at ang nakikita niya ngayon ay purong konsentrasyon. Nang matapos ito, katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa, tanging ang tunog lang ng malakas na ulan sa bubong ang maririnig. Umupo sila sa dalawang lumang upuang kahoy, pinapanood ang pagsayaw ng apoy ng kandila. Hindi alam ni Ricardo kung bakit, ngunit kailangan niyang malaman. Yung tatay mo, panimula niya, ang boses ay mas mahinay na ngayon. Bakit ganoon na lang ang epekto niya sa'yo? Tumingin sa kanya si Angge, nagulat sa tanong. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko po siya tunay na tatay. Stepfather ko po siya. Pero siya po ang nagpalaki sa akin. Noong namatay po ang mama, siya na po ang naging nanay at tatay ko. Siya po ang nagtatanggol sa akin sa lahat. Nakinig lang si Ricardo. Walang halong drama, walang pagpapaawa. Ang boses ni Angge ay puno ng purong pagmamahal at pasasalamat. Naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, sinseridad. Ibang-iba ito sa mga kalkuladong salita ni Melissa noon. Ibang-iba ito sa mga peking ngiti na nakikita niya araw-araw. Kaya po kahit anong mangyari, pagpapatuloy ni Angge, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kahit sumali pa sa contest na to. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo si Ange hindi bilang isang clumsy na waitress, o isang palaban na contestant, o isang potensyal na gold digger. Nakita niya siya bilang isang anak na nagmamahal. At sa sandaling iyon, ang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng maliit na lamat. Nagpatuloy ang katahimikan, ngunit hindi na ito nakakailang. Isa na itong katahimikan na may kasamang pag-unawa. Ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Sa liwanag ng kandila, ang mga mata ni Angge ay hindi na mukhang malungkot, kundi malalim na parang isang dagat na puno ng mga kwento. Hindi niya namalayan na unti-unti siyang lumalapit. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay paliit ng paliit. Nakita niyang marahang pumikit si Angge, tila naghihintay. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga labi nito. Kidlat! Isang nakakabinging dagundong ng kulog ang bumasag sa sandali. Pareho silang napapitlag, biglang bumalik sa realidad. Nag-iwas sila ng tingin, ang kanilang mga mukha ay namumula. Ang mahika ay biglang nawala, pinalitan ng isang matinding pagkailang. Hindi na sila muling nagsalita pa ng gabing iyon. Kinabukasan, nagising si Ricardo sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Humupa na ang bagyo. Nakatulog pala siya sa upuan. Sa tapat niya, nakaupo pa rin si Angge, mahimbing na natutulog, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader, yakap-yakap pa rin ang kanyang jacket. Isang pamilyar na ngit-ngit ang narinig niya, at dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo. Ang mga staff ng resort at ilang mga kandidata, na halatang hinahanap sila, ay nakatayo roon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Ang mga bulungan ay nagsimula kaagad. Ngunit hindi sa kanila napako ang tingin ni Ricardo. Napako ito sa isang tao sa likuran ng lahat. Si Isabela Montenegro. Nakatayo ito roon, ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Walang pagkagulat sa mukha nito. Tanging isang malamig, kalkuladong galit ang mababasa sa kanyang mga mata, isang galit na nangangako ng ganti. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabi ng bagyo sa Villa Escondida. Para kay Angge, ang bawat araw ay isang pagsubok sa pagtitiis. Ang insidente sa kubo ay kumalat na parang apoy sa mga kandidata. Ang mga bulungan ay naging direktang panunukso. Ang mga tingin ay naging mga panunumbat. Malakas ka pala kay Sir Ricky, sabi ng isang kandidata habang nag-aayos sila para sa isang panibagong challenge. Baka may private audition na nangyari, sagot ng isa pa, na sinundan ng malakas na tawanan. Pinili na lang ni Angge na huwag silang pansinin. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagtrato sa kanya ni Ricardo. Mula ng umagang iyon, bumalik ito sa pagiging isang estatwang yelo. Kung dati ay tinitingnan siya nito nang may halong inis, ngayon ay parang hangin na lang siya na hindi nito nakikita.
Binaliwala siya nito ng husto, na para bang ang gabing iyon, ang sugat, ang kwentuhan, ang muntik ng halik ay hindi kailanman nangyari. At ang katotohanan ay mas masakit iyon kaysa sa anumang masasakit na salita. Dahil sa isang saglit sa loob ng kubong iyon, umasa siya. Umasa siyang mayroong kaunting kabutihan sa likod ng malamig na maskara ng lalaki. Ngayon, alam niyang nagkamali siya. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang umaga, habang nagtitimpla ng kape, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Muntik na niyang mabitawan ang tasa. Kinabukasan, habang kumakain, bigla siyang nasuka. Baka sa pagod lang to, sabi niya sa sarili. O sa stress. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawawala. Araw-araw, tila lalo itong lumalala. Ang kasukdulan ay nangyari sa gitna ng isang photoshoot. Ang tema ay Modern Filipina Bride. Nakasuot si Angge ng isang mabigat na wedding gown na puno ng mga kumikinang na beads. Ang mga ilaw sa studio ay nakakapasong init at ang utos ng photographer ay walang katapusan. More passion, Miss Reyes. Look at the camera as if you're looking at the love of your life, sigaw ng photographer. Sinubukan ni Angge. Sinubukan niyang isipin si Tatay Tomas, ang kanyang inspirasyon. Ngunit ang mga kumikinang na ilaw ay biglang nagsimulang maging mga naglalakihang tuldok sa kanyang paningin. Ang boses ng photographer ay unti-unting humina na para bang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Naramdaman niyang umikot ang buong studio. Okay, hold that pose. Hindi na niya kaya. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang huli niyang nakita ay ang gulat sa mukha ng photographer bago nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Isang sigaw ang narinig sa buong studio. Angge. Hindi Miss Reyes. Kundi Angge. Ang sigaw ay malakas, puno ng pag-aalala, at nagmula sa direksyon ng mga hurado. Bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na sahig, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ay bumalot sa kanya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nagising si Angge sa isang silid na puti lahat. Ang amoy ng antiseptic ay tumagos sa kanyang ilong. Isang hospital. Pinilit niyang bumangon ngunit isang banayad na kamay ang pumigil sa kanya. Isang doktor na may mabait na mukha ang nakangiti sa kanya. Dahan-dahan lang, Miss Reyes, sabi ng doktor. Nag-collapse po kayo dahil sa exhaustion at dehydration pero may isa pa pong dahilan. Kinabahan si Angge. Ano po iyon, Dos? Huminga ng malalim ang doktor at ang kanyang ngiti ay naging maseryoso. Miss Reyes, nag-conduct kami ng ilang tests. Buntis po kayo. You're 6 weeks pregnant. Ang mga salita ay tila isang bombang sumabog sa loob ng tahimik na silid. Buntis. Buntis siya. Ang kanyang kamay ay kusa at nanginginig na napahawak sa kanyang patag na tiyan. Ang gabi ng bagyo. Ang kubo. Si Ricardo. Hindi. Hindi maaari. Ang mundo ni Angge ay gumuho. Ang hospital bill ni Tatay Tomas. Ang contest. Ang galit ni Aling Maritz. At mayon ito. Paano? Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi luha ng saya, kundi luha ng purong takot. Kinuha ng doktor ang isang maliit na puting stick mula sa mesa at ipinakita sa kanya. 2 pink na linya. 2 linyang nagpabago ng lahat. Nang makauwi si Angge sa bahay na tinutuluyan ng mga kandidata, para siyang isang kaluluwang ligaw. Dala-dala niya ang reseta mula sa doktor na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit sa loob ng bag ngunit ang mga mata ni Aling Maritz na dumalaw para kumustahin siya at manghingi ng pera ay mas matalas pa sa isang lawin. Habang naliligo si Angge, hindi nito napigilang halungkatin ang kanyang mga gamit. At nakita nito ang papel mula sa ospital. Nakita nito ang reseta para sa mga prenatal vitamins. Nang lumabas si Angge mula sa banyo, nakita niya ang kanyang inainahan na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang papel. Ang mukha ni Aling Maritz ay hindi nagpapakita ng pag-aalala o awa. Sa halip, ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang nakakatakot na kombinasyon ng kasakiman at paghihiganti. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Magaling, bulong nito. Napakagaling mo, Angelina. Kinabukasan, alam ni Angge ang kailangan niyang gawin. Gaano man kasakit, gaano man kahirap, kailangan niyang sabihin kay Ricardo ang totoo.
Hindi para sa pera. Hindi para sa contest. Kundi dahil karapatan nitong malaman. Dahil anak niya ang dinadala niya. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakatayo siya sa harap ng napakalaking pinto ng opisina ni Ricardo sa De Villa Tower. Ang nakaukit na gintong plaka, Ricardo Y. Villa, C., ay tila nanunuya sa kanya. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa makinis na kahoy, ang pinto ay biglang bumukas. Lumabas si Isabela Montenegro, ang kanyang mukha ay puno ng isang matagumpay na ngiti. May hawak itong isang folder. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay puno ng pagkutya. Congratulations, Gold Digger, sabi ni Isabela, ang bawat salita ay may lason. Your plan worked. Nalito si Angge. Tumingin siya sa likuran ni Isabela sa loob ng opisina. Nakatayo roon si Ricardo. Nakatingin ito sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na malamig na parang yelo. Ngayon, ang mga ito ay nag-aapoy sa matinding galit, pagkasuklam, at pagkamuhi. Ang oras ay tila tumigil sa loob ng opisina ni Ricardo. 5 minuto bago bumukas ang pinto at pumasok si Angelina Reyes, naroon si Ricardo, nakaupo sa kanyang silya, hawak ang isang folder na inilatag ni Isabela sa kanyang harapan. Ang laman ng folder ay ang perpektong lason para sa isang pusong dati ng nasugatan. Tingnan mo, Ricky, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ayokong maniwala noong una, pero the evidence is overwhelming. Nakatambad sa harap ni Ricardo ang mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Isang litrato ni Ange na nakikipag-usap sa isang lalaki sa labas ng isang pawn shop. Isang litrato na nagpapakita ng listahan ng mga utang ng pamilya Reyes. At ang pinakamatindi sa lahat, isang kopya ng resulta ng pagbubuntis ni Angge, at sa tabi nito, ang medical record ng ama-amahan nito na nagpapakita ng halaga ng operasyong kailangan nito. Nakikita mo na ba, pagpapatuloy ni Isabela? Hindi ito aksidente, Ricky. Plinano niya ang lahat. Ang pagkahimatay, ang pagbubuntis lahat yan ay isang malaking palabas para makuha ang pera mo. She's desperate. Ang bawat salita ni Isabela ay parang asin na ibinubudbod sa isang lumang sugat. Biglang bumalik sa isipan ni Ricardo ang mukha ni Melissa, ang kanyang unang pag-ibig. Ang mga salitang, hindi sapat ang pag-ibig, Ricky. Kailangan kong mabuhay. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, at sa isang iglap, ang mukha ni Melissa at ang mukha ni Angge ay naging iisa. It's all a lie. Ang gabi sa kubo. Ang kwento tungkol sa kanyang ama. Ang sinseridad sa kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Isang magaling na pag-arte. Napakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga ugat ay lumitaw sa galit. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng kataksilan, ngunit ngayon ay mas matindi pa ito. Dahil sa pagkakataong ito, hinayaan niyang bumaba ang kanyang mga pader. Sa isang saglit, naniwala siya. At iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Alam ko na ang gagawin, sabi niya kay Isabela. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit sa ilalim nito ay isang kumukulong bulkan. At pagkatapos, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Angelina Reyes, ang kanyang mukha ay puno ng kaba at pag-aalala. Ang parehong mukha ng pagpapanggap na nakita niya sa mga litrato. Congratulations, Gold Digger, sabi ni Isabela. Your plan worked. At doon, tiningnan ni Ricardo si Ange. Hindi na niya nakita ang babaeng nag-alaga sa kanyang sugat sa gitna ng bagyo. Ang nakikita na lang niya ay isang manggaganso, isang oportunista. Isang ahas na nag-aabang ng pagkakataon para tumuklaw. Ano-anong ibig ninyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Angge, ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Tumayo si Ricardo, ang kanyang bawat galaw ay mabagal at puno ng pagbabanta. Lumapit siya kay Angge, at sa bawat hakbang niya, naramdaman ni Angge ang pag-urong ng kanyang tapang. Ang galing mo, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong ngunit puno ng lason. Talagang napaniwala mo ako. Ang kwento tungkol sa tatay mo, ang mga luha mo lahat ng iyon ay bahagi ng plano, hindi ba? Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Nanginginig na sabi ni Angge. Huwag ka nang magpanggap, sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Alam ko na ang lahat. Ang pagbubuntis na yan ang alas mo, hindi ba?
Ang alas mo para makuha ang pera ko. Lumapit siya sa kanyang mesa, kumuha ng isang checkbook, at mabilis na nagsulat. Pinunit niya ang tseke at iniharap ito kay Angge. Ito ba ang gusto mo? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. 1 milyon? 2 milyon? Sabihin mo lang. Magkano ang halaga ng anak na yan para sa'yo? Napuno ng luha ang mga mata ni Angge. Ang mga salita ni Ricardo ay parang mga punyal na paulit-ulit na itinararak sa kanyang puso. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang kaunting pag-asa na baka maintindihan siya nito ay biglang naging abo. Hindi yan totoo. Umiiyak na sabi niya. Hindi pera ang habol ko eh. Talaga? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Ricardo. Itinapon niya ang tseke sa mukha ni Angge. Ang papel ay lumipad at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Kunin mo yan. Iyan ang bayad ko. Kunin mo at ipaalis mo ang problema na yan. At pagkatapos, lisanin mo ang buhay ko. Napatingin si Angge sa tsekeng nasa sahig, at pagkatapos ay sa mukha ni Ricardo. Ang sakit na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malakas pa, isang nasaktang dignidad. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Dahan-dahan, yumuko siya at pinulot ang tseke. Tiningnan niya ito. Isang halaga na sapat na para sa operasyon ni Tatay Tomas at para sa isang bagong buhay. Ang solusyon sa lahat ng kanyang problema ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit anong klaseng buhay yon? Isang buhay na binili ng kasinungalingan. Isang buhay na walang respeto sa sarili. Tumingin siya muli kay Ricardo, direkta sa mga mata nito. At sa harap niya at ni Isabela, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke. Pinunit niya ito sa 2, sa 4. At sa maliliit na piraso hanggang sa ang mga numero ay hindi na mabasa. Ang pera ninyo, Sir Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon, ay kasing dumi ng pag-isip niyo. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso ng papel mula sa kanyang kamay na parang snow. Hindi pera ang kailangan ko, kundi respeto. Aalagaan ko ang anak ko. Mag-isa. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa lalaking minsan niyang inakalang may puso at palayo sa ama ng kanyang dinadala. Hindi niya na sila muling nilingon. Hinayaan na lang niyang tumulo ang kanyang mga luha habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, palayo sa kasinungalingan at sakit. Naiwan si Ricardo sa kanyang opisina, nakatayo, nakatingin sa mga puting piraso ng papel na nagkalat sa sahig. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na mali siya. Ang reaksyon ni Angge hindi iyon ang reaksyon ng isang taong may kasalanan. Ngunit ang kanyang nasaktang pride at ang laso ng nakaraan ay mas malakas. Hindi niya ito pinansin. She's just a better actress, sabi niya sa sarili, pinapatigas muli ang kanyang puso. 1 linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pag-alis ni Angge sa contest ay mabilis na kumalat. Ngunit hindi lang iyon. Isang umaga, pumasok si Attorney Benitez sa opisina ni Ricardo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala, hawak ang isang tablet. Ricky, may problema tayo. Malaking problema. Ipinakita nito sa kanya ang screen. Isang headline mula sa isang sikat na online gossip site, shocking. Poor contestant claims she's pregnant with Siu's child, gets kicked out. Sa ilalim nito, isang litrato ni Angge na umiiyak habang papaalis ng De Villa Tower, at sa tabi nito, ang litrato ni Ricardo at Isabela na magkasama. Ang kwento ay mabilis na kumalat na para bang sinindihang gasolina. Ang De Villa Holdings ay biglang naging sentro ng isang malaking iskandalo. At habang tinitingnan ni Ricardo ang pagbagsak ng stock prices ng kanyang kumpanya sa screen, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang takot na baka sa pagkakataong ito, hindi lang ang puso niya ang nasira, kundi ang lahat ng pinaghirapan niya. Down you another 5%, sir. The board is calling for an emergency meeting this afternoon. Ang boses ng assistant ni Ricardo, si Mark, ay tila isang malayong ugong. Hindi ito pinapansin ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga nagkalat na dyaryo at printout ng mga online article sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha, ang mukha ni Angge, ang mukha ni Isabela, lahat ay naroon, mga bida sa isang iskandalong sumisira sa pangalan ng De Villa. Sinungaling. Walang puso. Ginamit lang ang babae.
Ang mga komento sa social media ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat, nag-iwan ng pangangati at inis. Ngunit sa ilalim ng inis na yon, mayroong isang bagay na mas malalim, isang nag-umpisang pagdududa. Pinaalis niya ang lahat sa kanyang opisina. Kailangan niyang mag-isip. Pinanood niya ulit ang CCTV footage mula sa araw na yon, ang araw na pinunit ni Angie ang tseke. Pinanood niya ang eksena ng paulit-ulit. Ang pagtanggi sa pera. Ang sakit sa mga mata nito. Ang dignidad sa kanyang mga salita. Hindi iyon ang kilos ng isang taong nagkasala. Iyon ay ang kilos ng isang taong nasaktan ng husto. Bumalik sa kanyang isipan ang gabi sa kubo. Ang paraan ng pagkukwento nito tungkol sa kanyang ama-amahan. Ang pag-aalala nito sa kanyang sugat. Ang pagpunit nito sa sariling damit para lang gamutin siya. Hindi iyon pag-arte, sabi ng isang maliit na boses sa kanyang isipan. Walang kamera noon. Walang audience. Tayo lang dalawa. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Posible kayang nagkamali siya. Posible kayang nabulag siya ng sarili niyang nakaraan, kaya't hindi niya nakita ang katotohanan sa kanyang harapan. Tinawagan niya si Mark. Gusto kong imbestigahan mo si Isabela Montenegro, utos niya, ang boses ay seryoso. Lahat. Her finances, her recent activities, her phone records. I want to know everything. At gawin mo itong sikreto. Habang naghihintay siya ng resulta, sinubukan niyang hanapin ang sagot sa ibang paraan. Nagpunta siya sa hotel kung saan niya unang nakita si Angie. Kinausap niya ang manager, ang mga katrabaho nito. Ang kwento ay iisa, si Angie ay masipag, mabait, at laging nagigipit para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Walang sinuman ang nakapagsabi ng masama tungkol sa kanya. Pagkatapos, pinuntahan niya ang archive ng kumpanya. Hinanap niya ang mga lumang employment records mula sa panahon ng kanyang ina. At doon niya nakita ito sa isang luma at naninilaw na papel, Maritz Cruz. Housemaid. Terminated due to theft. Maritz. Ang pangalan ng ina-inahan ni Angie. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang galit ni Aling Maritz. Ang pagpilit nito kay Ange na sumali sa contest. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Paghihiganti sa pamilya de Villa para sa kahihiyang dinanas nito maraming taon na ang nakalipas. At si Angie ang ginamit nitong bala. Kinagabihan, pumasok si Mark sa kanyang opisina, dala ang isang folder. Sir, eto na po. Ang laman ng folder ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Mga bank transfer mula sa account ni Isabela papunta sa isang kilalang media fixer. Mga text message na nagpapatunay na si Isabela ang nagpakalat ng iskandalo. At ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording ng isang pag-uusap sa pagitan ni Isabela at ng lalaki sa litrato na kasama ni Angie sa pawn shop. Binayaran na kita, di ba? Sabi ng boses ni Isabela sa recording. Ang trabaho mo lang ay ang magpanggap na may relasyon kayo ng babaeng yon at kunan kayo ng litrato. Siguraduhin mong mukha siyang desperada. Nabitawan ni Ricardo ang cellphone kung saan pinapakinggan niya ang recording. Bumagsak ito sa kanyang mesa, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tunog ng boses ni Isabela ay umalingaw sa kanyang isipan, isang patunay ng isang malupit at kalkuladong panloloko. Siya pala ang naging bulag. Siya ang naging tanga. Isang nakakabinging galit ang bumalot sa kanya, galit kay Isabela, galit kay Aling Maritz, at higit sa lahat, galit sa sarili. Paano niya nagawang maniwala sa mga kasinungalingan? Paano niya nagawang saktan ng ganito ang isang inosenteng tao? Ang imahe ni Angie na pinupunit ang tseke ay bumalik sa kanya, hindi na bilang isang akto ng pag-arte, kundi bilang isang akto ng sukdulang pagtatanggol sa dignidad. Ang mga luhang dumaloy sa mga mata nito, hindi iyon mga peking luha, iyon ay mga totoong luha ng isang pusong winasak niya. At ang bata. Ang anak nila. Ang anak na tinawag niyang si Problema. Isang malamig na takot ang biglang pumalit sa kanyang galit. Takot na baka huli na ang lahat. Mark, alamin mo kung nasaan si Angelina Reyes. Now, utos niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Mark. Ngunit pagkalipas ng isang oras, bumalik ito na may masamang balita. Sir, umalis na po sila sa bahay na tinitirhan nila. Walang nakakaalam kung saan sila lumipat. Ang mga salita ni Mark ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Ricardo. Umalis na sila. Nawala na siya.
Tinago na siya ng mundo marahil para protektahan siya mula sa kanya. Hanapin mo sila, sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Gamitin mo lahat ng resources ng kumpanya. I don't care how much it costs. Find her. Agad niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse at walang sabi-sabing umalis ng opisina. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit kailangan niyang kumilos. Ang manatili sa loob ng opisinang iyon ay parang dahan-dahang pagkasakal. Nagmaneho siya ng walang direksyon, hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang pamilyar na lugar, ang maliit, barong-barong na bahay sa barangay Pinag-isa. Ang bahay kung saan niya unang sinundan si Angge, sa ilalim ng utos ng kanyang pagdududa. Ngayon, bumabalik siya, sa ilalim naman ng utos ng kanyang pagsisisi. Bumaba siya ng kotse. Ang bahay ay madilim at tahimik. Kumatok siya, una ay mahina, pagkatapos ay mas malakas. Walang sumasagot. Sumilip siya sa bintana na may siwang. Ang loob ay wala ng laman. Ang mga lumang muebles, ang papag kung saan nakahiga si Tatay Tomas, lahat ay wala na. Tanging ang mga bakas na lang ng isang pamilyang minsan ay nanirahan doon ang natira. Naiwan siyang nakatayo sa labas, sa gitna ng isang eskinita na dati niyang pandidirihan. Ngayon, ang lugar na ito ay ang tanging koneksyon niya sa babaeng winasak niya. Isang pakiramdam ng kawalan at matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na mas masahol pa sa sakit ng kataksilan. Dahil ngayon, alam niyang hindi siya ang biktima. Siya ang kontrabida. Habang nakatayo siyang tulala, tumunog ang kanyang cellphone. Si Mark. Sir, sabi ng assistant niya sa kabilang linya, ang boses ay nag-aalala. May balita po ako. Hindi po maganda. Ano yon? Mabilis na tanong ni Ricardo, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Si Mang Tomas po, ang stepfather ni Miss Reyes isinugod po sa public hospital. Inatake po sa puso. Critical daw po ang lagay niya. Hindi na nag-isip si Ricardo. Hindi na niya tinanong kung saang ospital. Itinapon niya ang sarili sa loob ng kotse at pinaharurot ito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na parabang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Ang mga mamahaling gusali ng Makati ay mabilis na naging mga maliliit na bahay at magugulong kalsada. Ang kanyang puso ay kumakarera kasabay ng kanyang sasakyan. Iisa lang ang nasa isip niya, huwag mo siyang pabayaan. Huwag pa ngayon. Ang emergency room ng pampublikong ospital ay isang organisadong kaguluhan. Ang amoy ng dugo at gamot, ang tunog ng mga umiiyak na sanggol at mga daing ng mga pasyente, ang pagmamadali ng mga doktor at nurse, lahat ay isang mundong napakalayo sa kanyang nakasanayan. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. At doon, sa isang sulok, sa isang plastik na upuan, nakita niya siya. Si Angge. Nakayuko ito, ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang sarili na parabang pinipigilan nitong magkawatak-watak ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Mukha siyang pagod, wasak, at nag-iisa. Isang imahe na habambuhay na masusunog sa isipan ni Ricardo. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa bubog. Nang maramdaman ni Angge ang kanyang presensya, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang takot at pagod sa mga mata nito ay biglang napalitan ng gulat at pagkatapos ng galit. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Angge, ang boses ay basag ngunit may talim. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para makita kung gaano ako kadesperada. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ricardo. Tinignan lang niya ito, hinahayaang saksakin siya ng bawat salita. Karapat dapat siya rito. Higit pa rito. Imbes na sumagot, tumalikod siya at naglakad papunta sa nurse station. Hindi na niya kailangang magtanong. Ang pangalan ni Tomas Reyes ay nasa listahan ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang operasyon, isang operasyong hindi magsisimula hanggat walang paunang bayad. Ako ang magbabayad, sabi ni Ricardo sa doktor na kausap ng nurse. Lahat. Bayaran niyo lahat ng kailangan. Simulan niyo na ang operasyon. Ngayon din ni. Kinuha niya ang kanyang black card at iniabot ito. Ang gulat sa mukha ng doktor at nurse ay hindi niya pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang buhay ng lalaking nag-iisang pamilya ng babaeng sinaktan niya. Pagbalik niya, nakita niyang papalapit si Angge, ang mukha ay puno ng pagkalito.
Isang nurse ang nagsabi sa kanya na inihahanda na si Mang Tomas para sa operating room. Anong ginawa mo? Tanong ni Angge, hindi makapaniwala. Ginawa ko ang dapat kong gawin noon pa, sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko kailangan ng pera mo, giit ni Angge, ang pride ay nangingibabaw pa rin sa kabila ng lahat. Alam ko, mahinang sabi ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Angge nang walang anumang pader, walang anumang bahid ng pagmamataas. Hindi ito para sa'yo, Angge. Ito ay para sa akin. Para kahit paano, masabi kong may nagawa akong tama. Umupo sila sa mga upuan, ilang pulgada lang ang pagitan, ngunit parang milya-milya ang layo. Habang hinihintay nila ang balita mula sa operating room, nagsimulang magkwento si Ricardo. Kinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Melissa. Ang sakit ng kataksilan na nagpatigas sa kanyang puso. Ang diin mula sa huling habilin ng kanyang ama. Ang tusong plano ni Isabela. Ang paghihiganti ni Aling Maritz. Hindi siya humingi ng unawa. Inilatag lang niya ang katotohanan. Nang matapos siya, tumingin siya kay Angge. Lumuhod siya sa maruming sahig ng ospital sa harap niya. Wala siyang pakialam sa mga taong napapatingin. Patawarin mo ako, Angge, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Nabulag ako ng nakaraan ko. Naging duwag ako. Sinaktan kita. Sinaktan ko ang anak natin. Patawarin mo ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Angge. Pagkatapos ay isa pa. Hindi ito sumagot. Ngunit sa kanyang katahimikan, naramdaman ni Ricardo ang simula ng isang bagay na mas mahalaga pa sa kapatawaran, pag-unawa. Lumipas ang ilang oras, lumabas ang doktor mula sa operating room. The operation was a success. Ang mga salitang iyon ang nagbasag sa tensyon. Napahagulgol si Angge, hindi na sa sakit, kundi sa ginhawa. At sa pagkakataong iyon, hinayaan niyang alalayan siya ni Ricardo. Kinabukasan, isang press conference ang isinagawa sa De Villa Tower. Hinarap ni Ricardo ang buong media. Ngunit sa halip na itanggi ang mga paratang, inamin niya ang kanyang pagkakamali. Totoo pong pinaalis ko si Emma Angelina Reyes sa contest, panimula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Iyon po ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Naging biktima po siya, hindi lang ng aking maling paghuhusga, kundi ng isang masamang plano na gawa ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ipinahayag niya ang pag-cancel sa kasalang pangarap. Ipinahayag niya ang pagputol ng lahat ng business ties sa Montenegro Corporation. At higit sa lahat, humingi siya ng paumanhin sa publiko kay Angelina Reyes. Siya po ay isang mabuti at marangal na babae, sabi niya. At sa lalong madaling panahon, kung papayag siya, siya ay magiging asawa ko. Hindi dahil sa isang contest o sa isang obligasyon. Kundi dahil mahal ko siya. Sa ospital, pinanood ni Angge ang lahat sa isang screen. Sa tabi niya ay si Aling Maritz at Clarice na dumalaw, ang mga mukha ay hindi maipinta. Nang matapos ang presscon, tumingin si Angge sa kanyang inainahan. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay wala na. Tapos na po, mahinang sabi ni Angge. Hindi na ako magpapaabuso sa inyo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa sarili ko, sa tatay ko, at sa anak ko. Tumalikod si Aling Maritz, walang masabi, talunan. Makalipas ang isang linggo, sa isang maliit at simpleng kapilya, naganap ang tunay na kasalang pangarap. Ang mga bisita ay ilan lang. Si Mark, ang tapat na assistant. Ang doktor na nagligtas sa buhay ni Mang Tomas. At si Mang Tomas mismo, nakaupo sa isang wheelchair, ang mukha ay puno ng luha ng kaligayahan habang inihahatid niya si Angge sa altar. Walang magarbong gown, walang mamahaling alahas. Tanging isang simpleng puting bestida para kay Angge at isang simpleng suit para kay Ricardo. Ngunit ang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa ay mas maningning kaysa sa anumang diamante. Tinatanggap kita, Ricardo, sabi ni Angge, bilang aking asawa, nang angakong matututong magtiwala muli. Tinatanggap kita, Angelina, sabi ni Ricardo, ang boses ay puno ng emosyon, bilang aking asawa, nang angakong pagsisilbihan ang tiwala mo sa bawat araw ng buhay ko. Ilang buwan ang lumipas. Ang gabi ay payapa. Nakaupo sila sa beranda ng kanilang bahay, tanaw ang mga bituin. Ang tiyan ni Angge ay bilog na. Nakasandal siya kay Ricardo, habang ang kamay nito ay marahang humihima sa kanyang sinapupunan. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, bulong ni Ricardo. Ngumiti si Angge, isang ngiting totoo at puno ng kapayapaan.
Tumingin siya sa kanyang asawa. Salamat sa hindi pagsuko sa atin. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam nilang ito pa lang ang simula. Ang simula ng isang buhay na binuo hindi sa kasakiman o sa mga kasinungalingan, kundi sa kapatawaran, pag-asa, at isang pag-ibig na nahanap ang sarili nitong perpektong halaga sa isang mundong hindi perpekto. At dito nagtatapos ang kwento ni Anje at Ricardo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Mula sa simula hanggang sa wakas, naramdaman ko ang inyong mga puso na kasamang tumitibok sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat ngiti. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mundo ng pag-ibig na sinusubok ng panahon, ng pera, at ng mga pagkakamali ng nakaraan. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lang basta tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa paghilom. Dahil naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa kakayahang magpatawad, bumangon, at muling magtiwala. Naway napulutan niyo ng aral at inspirasyon ang istorya ni Anje at Ricardo, na ang bawat isa sa atin, gaano man karaming beses masaktan, ay laging may karapatan sa isang tunay na kasalang pangarap. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ay comment nyo lang sa ibaba. Lagi ko pong binabasa ang inyong mga mensahe.